power, napaka kupad sa ahon. So antayin pa yung parts ng injector. Sana malinisan yung EGR nito, baka yun ang cost ng low power. So yan, 817, dadaan pa yan mamaya ng Naga Terminal, at saka itong Bicol Magayon Bus, dadaan yan ng Naga Terminal. So yan, mga magpapang-abot yan doon. Kung mabilis-bilis ang takbo nila, walang traffic, darating yan doon ng mga alas 8 ng gabi, kaya 8:30 sa Naga Terminal. So magpapang-abot yung Gold Trans at saka Bicol Magayon doon sa Naga Terminal. Yan ang karibal sa daan ng pamimikap ng pasahero. Pero itong Ilabel, tuloy-tuloy lang to, kasi sila basic ang sahod nila dyan basic, tuloy-tuloy lang yan. Itong Gold Trans by percentage. Ito naman yung asong paredik ito, dito na nakasiksik na naman sa akin. Ay, yun lang, wala tayong ngayon, biyahe muna. Standby muna tayo dito sa Bulan Terminal. So wala namang perpektong sasakyan, bus na kahit bago nga nagkaka-trouble. So ganun din yung hindi bago, lalong magkaka-trouble. Acceptable kasi hindi bago, yung bago nga nagkaka-trouble So antayin nyo na lang guys, may parating na unit ang Gold Trans. So mapapalitan na tong mga unit na to, ibebenta na to. Tiis-tiis lang muna. Parating na in-order ng boss namin, dahil naka-acquire ng franchise ang boss namin galing sa Piltrangco. Yan, Piltrangco mo, may biyahe pa rin dito. Naka-acquired, nakabili yung boss namin ng franchise sa Piltrangco, kaya obligado siyang kumuha ng bagong unit. Kaya may lalabas na unit, 10 lang muna. So antay natin yung kasunod, at saka antay natin yung mga bagong unit by April or May. Yun, darating na yung unit. Pinturado na yun ang bagong pintura ng bus ng Gold Trans. Yun ang mga lalabas ngayon. So yun, tsaga-tsaga lang muna. Kahit walang biyahe, ganun talaga. Walang perpektong sasakyan na hindi nasisiraan. Talagang minsan nasisiraan. Sa pangatlong araw na namin ngayon, bukas darating yung nozzle ng injector. So maybe next day pa, possible next day pa ang biyahe namin. Yan yung conductor ng paakyat na crew ng ang pala dito guys sa Gold Trans, sa WB Gold Trans, pagdating mo dito sa Bulan, okay lang na hindi kayo kumpleto, kasi yung ibang mga driver bumababa talaga kasi taga Bicol sila. Sayang nga naman siyempre may pamilya, kailangan nilang umuwi. Pero ang new policy ngayon, ang new policy ngayon ng company,
Pag alis dito sa Bulan Terminal, kailangan mag-selfie yung tatlong crew. Dalawang driver, isang konduktor. Yun. Kaya yun, galing sila nag-selfie dun sa booking office. Konduktor at saka dalawang driver at saka isang konduktor. Bali tatlong crew. 3-man crew sa isang unit. Ayun na. Paalis na po si 817 going to ang signboard nila Pasay PATX Alabang. Shout out sa iyo Michael Del Rosario, ang Ilocanong Bicolano. Ilocanong Bicolano kasi nakapag-asawa ng Bicolano. Shout out sa iyo Michael, sana pagpalain ka ng yung mga chicks diyan. Ewan ko ilan. So, ang natira na lang ay Ilabel Tours Philippines Incorporated, EMB. So, EMB at saka Ilabel, magkaisa lang yan. So, antayin natin guys hanggang umalis yung ating mga nakapila going to Manila, bound to Manila area, PITX, Alabang, Cubao. So, antayin natin para pag alis nila doon na magtatapos ang ating video. So yun, ang 817 ay usually makikipagsapalaran sa daan. Kung ilan ang sa ngayon ang sakay nila, di natin alam kung ilan. Swerte ka na kung maka 10 or 15 ka na passenger from Bulan Terminal. Usually 5, 6, 7 ganyan. So makikipagsapalaran ka na lang sa daan para makakuha ka ng pasahero. So dapat ang takbo tuloy-tuloy lang, hindi pwedeng mabagal, hindi pwedeng mabilis, normal lang. Kasi hindi katulad ng biyaheng tawid, normal lang ang takbo mo, tandaan lang, okay lang, normal lang. Pero dito sa biyaheng Bicol area, kailangan mo dito mga guys, medyo consistent yung speed mo kasi maabutan ka ng mga ibang bus, maabutan ka ng galing Tawid, maabutan ka ng galing ng Gubat, maabutan ka ng galing ng Pilar, Donsol, maabutan ka ng galing ng Legazpi, madaanan mo yung dadaan ng Tabaco, dadaan ng Sabloyon. Yun yung mga maraming karibal dito eh. Di katulad sa biyaheng Tawid, tandaan ka lang kasi malayo pa naman ang biyahe, so ang hahabulin mo lang yung barko. Pero dito biyaheng Bicol bay guys, bakbakan ng labanan dito eh, sa aking analysisyon, aywa ko kung yun ang tamang sa aking pagka-analyze, sa aking opinion, conclusion, kailangan bakbakan dito ang laban guys. Kasi pag pabagal-bagal ka, maabot na ka ng ibang mga bus company, so wala kang makikukuhang pasahero. So uuwi ka ng garahe, possible mayroon kang marimit pero malaki ang tsansa wala kang porsyentong makukuha. Maliban na lang kung mayroong basic overtime. Yung ibang mga company kasi dito may basic, may overtime. So yung amin, company namin, so under new management, new owner, so nag-a-adjust pa guys. So kailangan nating unawain. So ang alis naman dito ay Queens Express Incorporated, local bus to guys, biyaheng Bulan, Legazpi, Naga. Yan, palis na siya. Ordinary Queens Express. Yan yung maraming bus dito na biyaheng local bus kung tawagin. At saka itong isa Dondon. Ayun. So itong filtran ko, alam ko pipila pa ito mamaya eh.
Wala ata silang lutaw dito. So alam nyo guys, yung filtran ko pangarap ko yan dati na-applyan. So nagkataon lang ngayon na mayroong malaking pagsubok sa company na yan. So we hoping na makabangon din yung filtran ko. Dahil taga Mindanao ako. So pabor sa akin yan na dyan ako. Nag-apply na nga pala ako dyan ng 2 beses. Sa filtran ko yung una. Pumasa na ako sa road test. So schedule for ano na lang, apprentice. Pero yung dati ko rin kasi pinagtatrabahoan, Prolectors tourist bus, Prolectors. Sa mga nakakaalam, Prolectors yun yung company ng ano, mga double decker, mga bagong bus, mga magagandang bus. Yun yung tourist bus na Prolectors. So tinasan ako ng sahod, so kaya hindi ako nagtuloy ng filtran ko. So umulit ulit ako ng apply sa filtran ko. Pumasa uli ako sa ano, actual test drive, pero hindi ko na tinuloy. Kumbaga ano lang ng mga katrabaho yon na mag-apply sa filtran ko. So yun, pabor sa akin yan, filtran ko pumasok. Sana makabangon yung filtran ko guys. So sayang yung kumpanya na yan, matagal na kumpanya yan 100 plus years na yan, halos kasabayan ng ano yan, hindi ako nagkakamali, kasabayan ng pagkatatag ng Iglesia ni Cristo. 100 plus na rin years dito sa Pilipinas. Sana makabangon yung filtran ko na yan para malay niya at di natin alam ang panahon, maka-apply din ako dyan kasi biyahing Mindanao yan. So taga Mindanao ako, yung mga anak ko nasa Mindanao, so malaki ang chance makauwi-uwi ako mga guys. Pero ngayon biyahing Bicol lang muna ako ngayon. So di natin alam kung ano ang mangyayari sa tourist ngayon. Sa tourist bus ngayon wala nang masyadong booking ngayon, kaya malakas ngayon biyaheng probinsya talaga. Yun guys. So hindi ko natatapusin yung ang susunod natin na alis going to Maynila ay Ilabilad tsaka Bicol Magayon. Yun lang, salamat sa inyong panonood, sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you very much. Sa ngayon wala akong bagong ibang magagandang makukuha na video kasi trouble yung unit namin. Ayun ginagawa under, yan tinatawag sa English na, kung hindi ako nagkakamali, under repair yung unit namin. Yun lang yun guys, salamat sa inyong panonood at tuloy-tuloy lang, dahan-dahan lang ako sa aking pag vlog.